classmates! Nami karon diri sa Bukidnon. Maayong adlaw nga Domingo. Boyat Cortez at your service. Of course, akong kauban si Dr. Jess Dere. Dr. Jess, good morning! Maayong buntag mga classmates. Ang location nato karon na ako diri sa Barangay San Jose, Town of Quezon, Province of Bukidnon. Kini nga rancho mga classmate and other vast area diri sa akong nahimutangan. Di pa nag-iya kini ni Attorney Bob Montalban mga classmate. So kining akong background diri mga classmate, mao kini ang mga klase sa mga hybrid nga mga baka. Hilabihan kadaghan sa mga baka diri mga classmate. Unya usa kini sa mga showcase sa Bukidnon to the rest of the Philippines and to the rest of the world. Akong ikauban karon, my good friend Dr. Jess Derehe nga maugyoy nagtour namo direk dapita. This is an opportunity para sa toa nga makakita pod og laing posibilidad nga mahimong negosyo. Kining cattle beef ranching usa kini sa mga major source sa mga pagkaon mga classmates sa tibuok kalibutan. In the Philippines, kumusta sad ang lakaw sa cattle beef ranching? Only a few can do cattle ranch operation. We have here the live Brahman breeds for one is for breeding purposes o ikaduha at least naapoy atong maihaw para naatay kuan og karne sa baka. Pila ang edad sa usa ka baka gikan sa pagpanganak una siya mahimo nga mama. It will take around 1 year before ka makasugod lugar og breeding sa to ang gitawag nga mga cow, no? At most the potential is paabton gini mo mga 2 ka tuig so that we can maximize kana bitaw gitawag natong production. Just like sa tao, maabot yun siya siyam ka bulan. Alright, mao na gitawag natong conception rate sa to ang baka. At most isa ra gyud, but through process sa gitawag natong selection, swerte og maakay duha, no? Ang gitawag natong kambal, genetic material gyapon. In most cases, ara gyud isa. For meat purposes, ang pinaka the best good is ang Brahman nga breed. Disease resistant siya o nya dali nimo siya igalam. Now for dairy, kana bitaw panggatas, usually we have the Holstein Friesian. So kung naa kay dairy breed like Holstein Friesian, the best area is still in Bukidnon and of course in Masbate. Kanang lugar nga mga tugnaw bitaw kay mupabor gud ang production sa iyang gatas. Ang usa ka baka pila ba gyud ang iyang kapasidad sa pila ka litro ang iyang production capability? Ang Holstein Friesian breed can produce at least 21 liters per day. Mo na gitawag nato nga maximum potential sa isa ka Holstein Friesian. But on the average at least 18 to 21 liters per day. Mo na iyang production. Amo diri ba suroy-suroy raman kini, but at the same time we want to give information as much as we can para sa ingon nga ma-encourage usab kadtong mga naa sa kabarangayan. Dili kinahanglan Dr. Jess nga 5 ka buok ang baka, usa nga buok pwede na. Ang importante unang-una diha nga makasugod kita, ikaduha nga aduna tay kalingawan. Dili gyud kinahanglan nga daghan. One female heifer, no? Kana bitaw dumalaga. Sakto na no? Kung naa kay manukan diha dirasa, gala mo gi sa kabaka. Kay mao na ato ang malingaw-lingawan ug moabot panahon nga mudako ato ang gialimahan. Diha sa mga idollands dato sa kabarangayan, kung panaglitan sige og tubo ang mga sagbot, wa na nay problema. Himuon nato nga lawn mower kining mga baka mga classmate. Doc, sa usa ka buwan, mahurot ba ang usa ka hektarya nga mga sagbot sa baka? Napasti lang. Dugay kayo mahurot na, no? Actually, ang ratio is isa ka baka, isa gyud ka hektarya. So, yung kagi-considerar nimo ang ranso nga pamagi ba? Akong ikauban usab ang lain nato nga mga barkada. Sila ang mga bag-ong friends sa Let's Do Business diri sa Bukidnon. Sila ang mga tag-iya ni ining lapad kaayo nga ranso unya daghan kaayo nga mga baka. Diego, musta man ang routine sa imong trabaho? Unsa kang oras mo mata unya mo pahuway sa hapon? Mumata mi ana 4 sa buntag. Among iabog. Amo ding pandere. Mo ni Toril ang tawag ani. Mo na man gid ni gidaka na mo. Kay among papa, lolo, murag third generation na ba. Na lisod yun kayo kay diri mi kadako murag
silbi normal na sa amo lugar ba. Pero di gyud mi ganahan og syudad. Akong kauban karon si Miss Lea Montalban. Usa ni siya sa mga ingno nato nga hands-on kaayo nga nag-monitor, nag-supervise. Life, and it's a hard life, don't get us wrong. We don't see malls, we don't see cities, we live here day in, day out. Pero it's really for the love of the game. Like, you have to love it, then you'll enjoy it. No, lain-lain yun ni ang matang sa panginabuhi sa atong mga kaigsunan. Cattle, kinanlan gid kag dako na yuta, no? Sa cattle, I mean, gawas kung mag-backyard farming lang ka, which is pwede giniktan lang duha, din na sa ibong gamay nga lote, pero cattle's more complicated unless mag-feedlot ka, so it's very expensive. So kung naalang kid kay yuta, you really love farming, there's just so many other alternatives na you can do, like ang tuba-tuba will grow on like kanang mga lisod bitaw kay tamnan nga yuta, and then you know you have goats, you have all of that. So definitely it's endless. Kung gusto ka magpadagan og alpaca, llama, giraffe, naragid sa imo, like you know, as long as nakay love for it, you can grow and raise anything in the farm. Mga classmates, you can do business at the same time you can enjoy quality life, no? Peaceful, quality life. Daghan kaayo sa atong mga televiewers, they're about to retire. They're planning to settle for good sa countryside. How do you invite them? First, you find an area that you really love and, you know, try not to think about the price when you do that because you're retiring. And then find something simple, like farming can be profitable, but more often than not, it's really just, if you love the life, that's why you do it. So find a place you love, and maskin maglisod ka din ha, like everything you'll go through, you'll really enjoy it, and then people would love to visit you, and it's a good way to retire. Okay, Bukidnon is a very beautiful place. Nindot kaayo kini nga lugar. Alang ni adtong wa pa makaduaw diri sa Bukidnon, please invite them to enjoy Bukidnon. Yes, to everyone that hasn't been to Bukidnon, there's so many different sides of Bukidnon. We have canyons, we have plateaus, we have water, like not beaches, but but we have every other form of water. We have waterfalls and stuff. A lot of animals, a lot of agriculture going on. The people are very simple here. We are landlocked in Mindanao, so we're pretty much happy just being in the middle of everybody else, and we are a very peaceful province and a happy province that's like steady for 6 months of the year and alive for the next 6 months, because that's how farming goes. Unsa man ang makita nga negosyo diri sa Bukidnon? Well, Bukidnon, of course, is sugarcane, corn, livestock. There's cattle because there's so many big areas, and then we have piggeries and dairies also are here because we're foot and mouth. This is free. It's a pretty clean province to have an agricultural or livestock business, but there's also new trends coming in, such as Jotropa, and that should open a lot of possibilities for entrepreneurs to come into Bukidnon. But otherwise, sugarcane is still a good old business to be in. Alang ni atong mga gusto pa mag-explore, magpalapad sa ilang creativity, angayan ba sila nga muduaw diri sa Bukidnon for their value-added services? Kaayo, as in we have areas here that are high altitude for high value crops, and I'm sure there are even crops that people haven't tried yet, there's saffron. Have you tried saffron? That's very expensive. So yeah, I mean, if you're gonna take a risk, this is the place to be. It's huge, and it's I think there's a spot for everyone. Watch your show. Let's do business. Being an entrepreneur is definitely the way to go if you don't like to follow your boss. So you can be your own boss, and it will give you more time to spend with your family, depending on how good you run your business. But definitely the Philippines needs more entrepreneurs, so please watch this show so you'll get good ideas.
mga classmate, ang location sa inyong classmate Boyet na karon diri sa Surigao City Terminal. Mao ning among biyahe. How do you like this trip mga classmate? Ayan, mao ni ang akong ruta karon. Kabadbaran adto kini dito sa may Butuan, Agusan del Norte. Unya Santiago. Aba kalayo ba niining atong ruta? Okay, unya mausa ni ang among kapaingnan. Paingon mi dito sa Butuan. So mga classmate, among ihatod kaninyo ang among kinatibuk ang biyahe going to Bislig City dito sa Surigao gihapon kini. Usa kini ka interior nga bahin nga from Surigao City mismo paingon sa Bislig City. It takes so long, no? Medyo taas-taas nga travel. Sakay mi sa Bachelors Express gikan sa Surigao paingon sa Butuan. Aircon pilay plite. 196. Ingon 6 stop. Kay nay uban nga bisag duol ra diri ang bus stop. Abot sa nahan nanampoy mohunong na di man sila monaog sa stop. Mo nang kining 6 stop, wa na masunod. Kini siya mga classmate no, in the interest sa atong mga televiewers, because if you want to travel diri sa Mindanao, unya ang entry point ninyo mao ang Surigao, unsa ba ang biyahe dili ba rough road? Sa pagkakaron, gwapo na ang dalan. Bintaha ra sa una. Sa atong mga classmate, kung manhi mo Mindanao, pwede mo agi diri sa Surigao via Butuan to Davao. Oh, kaya nga tong dalan dire okay na. Mga classmate, kining kinabuhi na driver ba? Ang trabaho sa driver murag public information officer. Naay mananghid ako nga pwede mangihi sa ko sir. Imong una-hunaon gyud. Kung unsa kadako ay imong responsibilidad pag-drive. Nga himo kang driver, dako kayo unang-una ang kanang gimaneho nimong truck, milyones na. Ang kanang mga tao na nakay diha, dili nimo ma-quantify sa ang iyang kinabuhi. Kay priceless man ang kinabuhi. So ato gina silang i-deliver safely nga to silang destination. Dapat permanente kang cool, no? This is the way it is. Day, kumana? Okay, mao toy na nanghid ako kaganiha. Una nakanindot gyud kung mag-travel ka, unya moagi ka og mga lugar. Nya daghan pa mga tao yung kasugat, no? Bisag wa ka makaila, pero friendly lang. From Surigao City ang atong biyahe paingon sa Bislig. How far? Ug unsa ang mga ruta? Gikan dire atong agian padung sa Butuan, ubay-ubay nga mga lungsod sa Surigao Norte o sa Agusan Sur. In fact, ang usa ka scenic view nga atong malubyan mao ang Lake Mainit. Diha sa Lake Mainit, doon natay ancestral land nga atong gigunitan, 1,400 hectares. Kung madilirap na doon maka-attract ni og tourism, makahatag og paginabuhian sa atong mga kaigsuonan nga mga tribal communities na diha sa Habunga, Agusan Norte. Gikan dinhi mga 2 ka oras kapin paingon sa Butuan City. Ug gikan sa Butuan paingon sa Mangagoy, kay ang Mangagoy unahan man na sa Bislig, mga 5 hours. Ang Bislig City mao'y laing syudad sa Surigao del Sur nga nahimutan sa kilid sa Pacific Ocean ug duol na sa Compostela Valley Province ug Davao Oriental. Ang commercial district sa Bislig City mao ang Barangay Mangagoy. Gumikan sa operation sa Picop, usa ka paper and plywood manufacturing company diin daghan ang nanginabuhi apan karon wala na mag-operate. Mao nga ang major livelihood activity karon sa mga lumulupyo mao ang farming, fishing, pagtroso sa falcate tree ug informal coal mining. Naako diri sa Barangay Mangagoy, Bislig City, Surigao del Sur. Unya usa sa mga giya namo diri si Boss Elaine Trinidad. Ang mga tao diri lain-lain ang panginabuhian. Nanang pagbaboy, pagmanok. In fact, ang isda ni sulod na pud sila, na-diversify na nila tungod kay ang Picop karon nag-stop ang operasyon. Ang biyahe paingon sa Bislig City sa Surigao del Sur tuyoon kaayo bisag ari ka manukan sa Surigao City in Surigao del Norte o kaha sa Butuan City in Agusan del Norte o kaha dito mismo sa Davao City. But it's really worth the trip gumikan kay ang Surigao del Sur na puno og mga bahandi sa kinaiyahan nga gidayo sa mga turista. Sa lungsod sa San Agustin, makita ang gagmayng mga isla nga daw sa kombinasyon sa 100 Islands in Pangasinan and the Chocolate Hills in Bohol. Pinaagi sa maanindot kaayong Britannia